Alright, all goods na ang ating audio. Goods. So how's everybody? Magandang day, magandang gabi, or magandang araw sa inyo, whichever you are. Yeah. So sa mga nandito, can you comment if you're ready? Comment yes kung ready ka na. Maganda pag-uusapan natin ngayong gabi, especially sa mga nandito tonight. Okay? Sa ating live. Alright. Also, comment mo naman, one, if this is your first time this 2026 attending our live webinar. And comment mo naman, two, kung more than one. Yan. Alright. Um, let me see. Okay, so marami na nandito. Ha? So let's begin. So, um, sa mga hindi pa nakakilala, I'm Coach M. I'm the creator of Beyond Transformation. I teach people how to achieve their goals na hindi stressful and of course, ma-eradicate nila ang kanilang fears and stress sa buhay para mas madali ang 2026. I've been doing this for what? 3 years? Yeah. And marami nang nagbago ang buhay. Okay? So if gusto mo magbago yung buhay this 2026, comment C for change. Okay? C for change. Okay, marami na nag-comment dito. Okay, marami na nag-comment. So, pag-uusapan natin ang ating first topic for tonight. Okay. So, dahil marami nag-comment pala ng C for change. Okay. Ang, ah, ang question ko sa iyo is, bakit mo gusto magbago yung buhay mo? Ibig sabihin ng buhay is results. Okay? Hindi yung parang magbago na wala. Okay, ibig sabihin na magbago is mabago yung results ng buhay mo. Either sa relationship, either sa finance, sa career, sa business, or kahit sa family, even sa health. Okay, ayun yung pinag-uusapan nating change. Okay, kasi madaling sabihin na gusto ko magbago. Ano yung gusto mong baguhin? That's the question. Okay, sa mga nag-answer ng C, ano yung specific na gusto mong baguhin this year? One word lang. Okay, wag na mahaba. One word. Ano yung specific na gusto mo baguhin this year? Okay, siyempre marami kang gusto baguhin pero isa-isa lang muna. Okay, kumbaga sa subject, one at a time. Okay. So yan, marami na nag-comment. Yan. So papansinin nyo, merong finances, stress, mindset, parang maraming pera. Ayan, meron din health. Okay, meron din health. Okay, meron din health. Etong nagsumagot ng mga mindset, para sa akin, kailangan specific area. Okay? So, sumagot ka uli. Okay? So, yung mga abundance mindset, hindi po ano yan, hindi goal yan. Kaya hindi mo nakuha mga goals mo eh. Never, pag tinatanong ko na mentor ko, anong goal ko? Sinasabi ko, halimbawa, ano gusto mong pagkain? Pansit canton. Ganyan. Ano gusto mong pagkain? O, tinapay. Hindi yung napaka-vague. Dapat specific. Okay? So, sa mga sumagot ng very vague, okay? Make sure na sumagot ka specific ano ang gusto mong baguhin. Okay? Sa buhay mo. Ayun lang naman choices natin, di ba? Relationship, family, finance, career, business, um, ano pa? Hindi ko alam eh. Doon lang naman umiikot eh. Correct? Doon lang umiikot.
Okay. Now, good, good. Ayan, sa mga nag-comment, congrats sa inyo. That's a sign na gusto mo talaga mag-change. Kasi may kasabihan nga tayo eh, pagsagot di mo magawa, pagbabago pa. Okay? Ayan. Ayan. So, meron nag-comment din na health study affit. Okay, so, pag-usapan muna natin, paano ka napunta sa hindi magandang resulta? Okay? Paano ka napunta sa hindi magandang resulta sa buhay mo noong 2025, kaya ngayon 2026 gusto mo magbago, correct? Okay? Alam mo ba, na kaya napunta ka sa situation mo right now, kung may problem ka sa business, sa health, sa mental health, sa finances, okay? It's because of wrong decisions ng mga nakaraan. Would you agree? Can you comment A if you agree? Siyempre, pag may mali kang desisyon no nakaraan, mangyayari yan sa hinaharap. Correct? Okay? Like, sino mga dito nagkamali sa binoto nila nung eleksyon? Sino, sino dito nagkamali na binoto nila nung eleksyon? Kaya ngayon, di ba? Hindi maganda ang nangyayari sa bansa. Okay? Sabi nga nila, pagsisisi nasa huli. Okay? Tandaan nyo, ang isang taong madiskarte sa buhay, kaya niya mag-solve ng problema. Comment I kung isa ka dun. Comment I kung isa ka dun sa mga tao na madiskarte na kaya mag-solve ng problema. Pero alam mo ba, meron pa mas matindi dyan. Yung wais. Yung wais na tao, hindi siya reactive. Pinaplano niya 3 years ahead, 6 years ahead, 10 years ahead, ang mga bagay-bagay para hindi na siya magka-problema. Do you understand? For example, yung mga may problem sa health. Kung babalikan mo 10 years ago, nag-exercise ka na, 10 years ago, kumakain ka ng puro gulay, puro prutas. Diba? Umiiwas ka sa mga dilata, sa mga instant, at hindi ka nagpapastress. 10 years ago yon. Ano kaya ang health mo ngayon? Okay? Ano kaya ang health mo ngayon? Kamusta? Maganda ba o mabuti? Okay? Pareho rin yun, maganda at mabuti. Siyempre maganda. Very, very good. So meaning, yung nagsumagot dito may problem sa health, that means 10 years ago o 5 years ago, meron ka mga maling decision. So ngayon, let's step back. Paano ka nagkaroon ng maling decision? Nagkaroon ka ng maling decision kasi mali din yung information nasa loob ng isip mo. Mali din yung kaalaman mo pagdating sa health. Kasi wala naman nagturo sa atin, ano ba yung tamang proper health? Ano ba yung tamang diet? Kailangan ba mag-exercise? O gamot-gamot na lang? Alam nyo ba, kapag ikaw ay nagme-maintenance, ibig sabihin nabudol ka ng doktor? Kasi di ba nga, kaya nga maintenance, kasi gusto mo i-maintain ang iyong sakit. Ang gusto mo makarecover, hindi i-maintain yan. You understand? Okay. Actually, pag nagme-maintenance ka, naapektuhan din yung emotions mo kasi may effect ang mga medicine sa ating mental health. Kaya nung isang araw nasa Baguio ako na-meet ko yung isa kong student 'no. So, meron siyang issue sa kanyang ingron. So, natamaan yung ingron niya sa masakit. Tapos, sabi niya sa'kin, "Coach, alam mo, hindi maganda pakiramdam ko lately. Pero healthy living naman ako, exercise, kumakain tama, nagme-meditate and all." Sabi ko, "'Di ba may ingron ka?" "Ah, naggamot ka ba?" Sabi ko. "Oh, yes coach, naggamot ako, eh. 1,000 milligram na antibiotic binigay sa akin." Ay, sabi ko, matindi yan. So, kung akala mo na walang epekto ang mga gamot sa iyong katawan at isip, meron. Yung antibiotic nga ang tindi, correct? Yung alcohol nga, 'di ba, ang daming mga pamilya nawasak, ang daming mga relationship na nasira because of alcohol. Anything na tine-take mo internally may effect sa isip mo. Would you agree? Yung masarap na pagkain, nare-relax ka, eh. Ha? Yung masarap na food, yung paborito mong food, natutuwa ka. Ibig sabihin may effects sa iyong isip. You understand? Okay? So,
Ano ang solusyon dito sa mga gustong magbago ang finance, gustong magbago ang health, 'di ba? Isa sa mga ano, mali din na nagagawa natin all the time. Sino dito merong social media? Can you comment S kung meron kang social media? Okay. Question. Ano gusto mo sa buhay mo? Puro positive o puro negative? Okay. Ano gusto mo sa buhay mo? Puro positive o puro negative? Okay. Kung may anak ka, ano gusto mo pa-experience sa anak mo? Puro positive ba o puro negative? Pili ka lang. Kung hindi pwede both, pili ka lang. Yung sumagot ng both halatang may pinagdadaanan sa mindset. Sabi ko nga, kung tatanungin kita ano gusto mong food, huwag mo sasabihin sa akin, bahala ka na. Okay? Kasi tandaan mo, dapat specific. Okay? Yung mga hindi marunong mag-goal set, usually, gano'n naman sagot nila, bahala na. Kung ano naman bigay sa akin ng tadhana. 'Di ba? So yan, dahil sumagot kang positive, question, yung mga feeds na lumalabas sa social media mo, do you think merong effect sa iyong pakiramdam? Nasubukan mo na kakagising mo lang may nakita ka nag-aaway sa social media, naapektuhan ka ba? Nasubukan mo na ba yung kakagising mo lang bigla may nagra-rally? Tapos sabi may makukulong daw noong December, pero wala naman. 'Di ba? Sinayang mo lang yung effort mo, kaka-comment, kaka-stress nung September, October to December. 'Di ba? Dami mo kilala, oh, galit na galit. Ayun, January na ala pa din, 'di ba? My point is, kung gusto mong magbago buhay mo, kailangan mong kontrolin yung attention kung saan mo nilalagay ito. Kailangan mo kontrolin yung attention mo kung saan mo 'to nilalagay. Kung lagi mo 'to nilalagay sa mga negative, huwag kang mag-expect kung yung pakiramdam mo naapektuhan. At of course, yung araw mo nasisira. You understand? Okay? So meaning, kung attention ang labanan ngayon, saan mo nilalagay attention mo everyday? Nilalagay mo 'to sa mga gusto mo o nilalagay mo 'to sa mga ayaw mo? Kaya ako, matic. Auto-block po anything na tulpo. Auto-block po anything na rally. Auto-block po anything na mga patayan. Kasi hindi naman makakadagdag ng kaperahan ko 'yan. Hindi naman madadagdag ang aking kasiyahan. Okey? Sino ba may anak dito? Hayaan mo ba yung anak mo na manood ng puro negative? Hindi, 'di ba? Can you comment H kung hindi? Okey? Hindi. Bakit? Kasi nga baka maapektuhan siya, baka, gayahin niya yung nakita niya. So kung yung bata aalagaan mo, bakit ikaw hindi mo inaalagaan sarili mo? Okey? So sa mga ready na i-block lahat ng negative sa kanyang social media, comment B. Comment B kung ready ka na i-block. Block mo lang. Buong 2025 naman napanood mo na lahat ng negative, eh. O ngayong 2026 baguhin mo na. Okey, baguhin mo na this 2026. Tutal napanood mo na lahat last year, eh. You understand? Okey. So sa mga kaka-tune in lang, I'm Coach M. Um, I'm the creator of Beyond Transformation na kung saan marami akong mga estudyante na nawala ang stress nila, gumanda ang buhay nila, and everything naayos, okey? So meaning, if nandito ka, kudos sa'yo kasi this is your chance para mabago ang 2026 mo, okey? Sa mga gustong magbago ang kanilang 2026, comment 2026. Comment 2020. So moving on sa ating topic. Ang dami pala natin tonight, 53. 53. By the way, sa mga ito pala. On Friday, magi-start na po ang Beyond Transformation 2026 class. So if you want to increase your finances,
mawala stress mo, 'di ba? At magkaroon ka ng upgrade this year, parang 'di ba? Hindi ka ba nagsasawa sa nangyayari sa'yo, 'di ba? Message mo ako sa aking page, nandiyan po sa link, sa comment section, check niyo na lang yung link. Meron akong page, Beyond Transformation, and meron din tayong group page, and meron din tayong Telegram. Okay? Hanapin niyo lang diyan sa, yes, sa comment section. Okay? Especially sa mga new na nandito. Ayan, ito yung sa ano natin, ah, Telegram. And of course, yung Beyond Transformation page, type mo lang sa Facebook Beyond Transformation. Okay, sa mga ready na to move on sa ating number 2 topic. Comment number 2. Alright, alright. Late na yung 2026. Ay, wala nag-comment. Okay, teka lang. So let's move sa topic number 2. Ito, paborito ng mga mamamayang Pilipinas ang topic number 2. Okay? So sa mga ready na topic number 2, question ko sa inyo. Nasubukan mo na bang maka-experience ng emotional dumping? Yung parang dinump sa'yo lahat ng negative emotions ng close friend mo. Kaya comment mo kung na-experience mo na. Yan. So, ayan yung pag-uusapan natin. Yung tinatawag nating emotional dumping na nagiging normal sa society natin right now. Kasi tinuturuan tayo, i-express mo, ilabas mo ang iyong emotion, which is dangerous, especially sa mga lalaki. Ah, bakit? Sa babae, kaya nila mag-handle ng mga emotions eh. Mga lalaki, hindi. Mga lalaki, pag sinabihan mo na express ang kanilang emotion, diyan ka makakita ng mga nanggugulpe, bumabaril, pumapatay. Yung sumobra. Wala kang makikita mga ano, mga babae na nag-express ng emotion na, na pumatay, ng, ng gulpe, di ba? Pero yung mga lalaki, mas marami. Okay. Kaya napakalaga na maging aware ka sa tinatawag na emotional dumping. Okay, na dapat, siyempre, huwag ka papayag. Okay, huwag ka papayag. Pag alam kasi nila na, pwede ka lapitan para sa mga hugot nila sa buhay. Alam mo yung ano, kakamit niyo pa lang tapos ngayon, ikukuwento niya kaagad yung hugot niya na naman sa kanyang boyfriend o girlfriend, yung hugot niya sa kanyang trabaho, yung hugot niya sa kanyang buhay-buhay. Na in-express niya lang pero yet wala namang solusyon na nangyayari. Nasubukan mo na ba yun? Yung sinabi sa'yo Monday, sinabi sa'yo Tuesday, sinabi sa'yo Wednesday, at lahat na nami-meet niyo sinasabihan niya. Na to the point, wala lang, kumakalat lang yung ano, yung negative na hindi magandang pangyayari. Yung mga elite nga pinipigilan nila lahat, binabayaran nila lahat, wag lang mailabas ang baho nila. Yet, ang mga mamamayan, normal sa kanila. Ayaw nila pigilan, ilalabas nila. Di ba? Di ba yung mga mga elite level, mga government level, babayaran nila, di ba? Para wag mailabas sa kanilang baho.
Pero ikaw o yung kakilala mo, freely niya pinopost, freely niya ine-express kung saan-saan. Okay. So, ano yung solution dito? Gusto mo malaman ang solution dito sa emotional dumping para hindi ka na maka-experience ng ganito? Actually, okay ang freedom of expression basta positive. Okay? Pag freedom of, imagine mo kung lahat na lang freedom of expression na negative. O, kamusta ang bansa natin? Kamusta ang mga schools? Kamusta ang family? Dapat mayroong control. Ito may nagsabi, GG. Yeah, okay yung freedom of expression, pero siyempre, lagyan mo naman ng konting rules. Okay? Eh kung lahat na lang, 'di ba, puro negative sinasabi, hugot ni ganito, hugot ni ganyan, problema ni ganito, problema ni ganyan. O, kamusta naman ang church natin? Kamusta ang bahay natin? Okay? Kamusta ang ating society? Okay? Kasi nga wala naman rule book. Nung dumating tayo sa mundo, wala naman nabigay sa atin ng rule book na, okay, eto yung mga kailangan mong gawin. Okay. Para sa akin ano, effective yung mga kahit papaano, hindi all, effective para sa akin ang mga religion in a way to discipline ang mga tao. Kasi imagine mo kung walang religion, yung parang sa Africa lang tayo, nagpapatayin lang tayo. Express ko yung galit ko sa'yo, di ba? Pero kahit papaano, pag may religion, may control, kahit papaano, ah, merong tamang asal, kahit papaano. Merong tamang pag-uugali, kahit papaano. Di ba? Yun nga lang, hindi ganun ka-effective. Kasi marami iba sa inyo, church pa din, pero up to now, may mga hugot-hugot ka pa rin. Di ba? May mga hugot-hugot ka pa rin. Okay. So, ayun yung emotional dumping. Sa mga gusto malaman solution dito, comment S. Comment S. Ayan, marami nag-comment S. Nasubukan, kanina, nasa drive ako, tapos nag-text ako. Text ako kasi may magre-refill daw ng Rebel 3. May kumakatok sa bintana ko. Hindi ko naintindihan. Kasi maganda suot niya eh. Yung pala, naglilimos siya. Eh, siyempre, nasa gitna ng daan. Diba? Unahin ko muna tong kausap ko. Eventually, katok siya ng katok, tumigil at nag-move sa next na sasakyan. Nung kinatok, tapos pinigan niya. Okay. Naalala ko one time, nasa sa mall kami. Ngayon ako mahilig sa laruan, di ba? Eh sabi ko, pupunta tayong mall, pero walang bibili ng laruan kasi meron ng bagong laruan last week, di ba? So, in a way, pagdating ko sa mall, namin sa mall, napansin ko nangulit na naman yung anak ko. Sabi niya, "Can I buy toy?" Mga siya. Tapos, siyempre, sabi ko lang, we already talked about that, sabi ko. So, mga ika-tatlo, apat, lima, tumigil na siya. Okay? And, lumapit siya sa kanya nanay. Nanay niya bumili. So, anong point ng kwento ko? Anong point ng kwento ko? Kapag hindi mo binigay yung attention doon sa tao nagbibigay sa'yo ng emotional dumping, titigil siya at magmo-move on siya sa next na tao. You understand? Just like yung mga tao na sasabihin nila magsi-suicide ako, yung may message ka nila magsi-suicide ako, 'di ba? Tapos hindi mo pinansin, ay sa iba niya hahanapin yun, 'di ba? Yung mga magsi-suicide sa experience ko, bigla na lang wala eh. Yung tipong magkasama lang kayo today, tapos bigla, the next day, wala ka na. Okay? So, do you understand? Ito mga concepts na natututunan nyo right now is never, ever nyo maririnig kahit kanino. 'Di ba? These are practical methods na pag ginawa mo, may result. And these are topics na talaga nangyayari sa buhay natin. You understand? You understand? Okay?
Ayan, so yeah. May natutunan ka ba sa topic number 2 natin? We will go now to our last and final topic. Shoutout pala kay Mr. Edward De Los Santos. Salamat sa gift mo sa akin. Suot ko tonight. Sa mga gusto pa magpadala ng gift, padala nyo lang. Isusuot ko uli. Yeah, bagay, bagay. Thank you very much. Ayan. So, marami ka bang natutunan sa mga nakikinig right now, mga viewers natin? Okay. So, right now, we're already 55. 55. Okay, sa mga maraming natutunan, comment L. Comment L. Now, sa darating na Beyond Transformation na 2026, sa mga wala idea pa, isa sa mga ituturo natin doon is yung leadership pagdating sa handling difficult people, leadership in handling your workplace or your family. Okay. And also, of course, leadership in handling yourself. Na never before na naituro yun sa balat ng lupa dito sa Pilipinas. Okay? Tinanong nga nung isang araw si ChatGPT, paano mo ko di-describe sa dami ng mga coaches dyan sa labas? Sabi ni ChatGPT, ako daw, yung last na pupunta ng isang tao, nasawa na sa mainstream na teachings, yung mga lahat ng videos, lahat ng mga influencers na sikat, napanood mo na, wala pa rin. dun, dun sila, hanapin nila ako. Okay? Kaya, sa mga interested pala, sa 2026 na Beyond Transformation course, comment M. Kung interested ka, message mo ako sa aking page. Comment dito. Dito yung link sa comment section. Okay? And pasok ka rin sa ating group page if you want more contents ng mga ganito. Okay? And yeah, pasok ka rin sa ating Telegram group which is ito. Ayan. So now, pag-usapan natin ang last final topic. Ang last and final topic natin. Okay. Ito na. Last final topic natin title is upgrade. Okay, upgrade. Ang mga cellphone, kanina nga yung cellphone ko, alam mo yung, na-experience mo na to, yung pag may message ka, sakto nag-update yung phone mo. Ngayon, kailangan mo hintayin na mga 5-10 minutes. May naka-experience naman nun. Comment mo nga kung na-experience mo na yun. So, ayan, nag-update. Okay. So, dahil nag-update, may kailangan ko message, kinuha ko isa kong phone na mas luma at mas mabagal. Inopen ko siya. Okay. Pag open ko, of course, mabagal. 'Di ba? Kahit anong gawin, mabagal talaga. So, meaning, kung ikaw papapiliin, ano mas gusto mo? Yung upgraded na phone o yung luma na cellphone? 'Di ba? Upgraded. So now, naintindihan mo na mas maganda ang upgraded. Ang mga upgraded na cellphone, mas maganda camera, mas mabilis, mas marami kang apps na pwede magamit. Yung bagong phone may AI na eh. Correct? So meaning, pag mas bago ang phone, mas mabilis lahat, mas smooth lahat. At of course, mas maganda ang results. Would you agree? Now, ilan sa mga Pilipino na after nila mag-aral sa college o high school o elementary, hindi na nila na-upgrade yung sarili nila. Ilang years na. At nagtataka sila, bakit walang changes sa aking results? Bakit
hindi nagbabago ang finances ko? Bakit hindi nagbabago health ko, family ko, 'di ba? Bakit hindi nagbabago relationship ko? Yung problem ko 2, 3 years ago, problem pa rin ngayon, 'di ba? Dito nga sa Pilipinas, 'di ba, every year ginagawa ang mga daanan. Buti pa sana all 'no, sana all mga daan ina-upgrade, ikaw hindi ka na-a-upgrade, gano'n ka pa rin, 'di ba? Question, meron ka pa bang dreams sa buhay mo? O wala na, hinihintay mo na lang na, "Lord, kayo na po bahala." Kung last year gano'n ang mindset mo, "Kayo na po bahala, naghihintay ako ng sign sa universe," 'di ba? Isusurrender ko na lahat. Kung gumana siya last year, wala ka dapat dito ngayon. Kung gumana, meaning hindi gumagana, eh, kailangan mag-upgrade. Just like sa school 'pag nahirapan ka sa subject kailangan mo ng what? Tutor. Bakit? Para mag-improve ang iyong subject. Now, sa buhay natin, kailangan mo rin ng tutor or coach sa mga areas mo na kailangan mo na upgrade. Kailangan mo ng mentor, 'di ba? At hindi lahat ano, eh, meant for this, eh, 'di ba? Siguro nagkataon lang, yung kapalaran ko talaga magturo, mag-mentor, mag-guide ng mga tao. May mga tao magaling sumayaw, ayun yung kapalaran nila. May mga tao magaling na doktor, hindi magaling magturo, kapalaran nila yun, okey. So meaning, anong gusto mong ending ngayong 2026? Anong gusto mong ending sa buhay mo ngayong 2026? Okey. Sa mga sumagot kanina number 1, 'di ba meron kang gustong results na baguhin sa health, sa finance, sa business, sa career, family or relationship, 'di ba? Anong klaseng 2026 ending ang gusto mo? Okey. Yung tipong kung may report card ka, ano gusto mong makita dun? Naalala ko 'pag mga ano, sino dito na-stress dati 'pag yung ano, report card time na? Ako dati nun, nai-stress ako 'pag yung alam ko may line of 7, 'di ba, 6, 7. Okey. Alam mo ba na at least 90% ng mga tao hindi nagplaplano ng 2026? Okey. Hindi nagplaplano yun, gumigising yun sila, bagong taon na. Nung vacation nandun kami sa resort ng family ko. So nung downtime, kalma lang lahat, naglabas ako ng papel. Sinulat ko dun January, February hanggang December. Tapos sabi ko sa kids ko, "Oh, lagay niyo yung mga birthday niyo diyan." Nilagay nila, excited sila. Sabi ko, "Anong gusto mo sa birthday mo?" Eto sinulat nila dun, oh, yung buwan ng birthday nila. Tapos sabi ko, "Yung mga gusto niyong ma-experience sulat niyo anong month." Ang nakakatawa ko yung pagdating sa June, ayaw nila school, I don't like. 'Di ba? So at least habang maaga natututo sila mag-set ng goal, 'di ba? Kaysa yung gumigising ka lang everyday na, "Ano ba plano sa akin ng tadhana?" 'Di ba? So yan, may mga sumagot dito. Si Christensen sabi niya, "Abundance in finances, parang free flow lang." Okey. 'Pag sinabing abundance, can you dapat lagyan mo ng figure 'to. Okey, figure, magkano? Kumbaga sa sahod, 'pag tinanong ka ng boss mo, "Magkano gusto mong sahod?" Gusto ko po yung financially free na sahod." Ano? Anong financially free? Sinasabi mo? Okey. Dapat meron talagang specific, eh. Like ako, may target sales ako. Specific talaga, eh. Hindi mo puwedeng sabihin, "Gusto ko ng financially free na sales." Paano yun, financially free na sales, 'di ba? 'Pag nasa immigration ka, ako, ilang beses na ako nag-pass ng ano, 'di ba? Hihingan ka ng bank statement, eh, sa immigration. Hindi mo puwedeng sabihin na financially free ako, eh. Kailangan mo specific, eh. Okey, specific talaga. Okey, next, eto si Glyza gusto niya daw
milyonarya this 2026. Okay. So, good luck kung gusto mo yan. Kasi nga, at least, alam mo yung direction mo. Okay. Meron dito si Pay, new house and car. Okay. Anong klaseng car? Anong klaseng house? Can you be more specific? Okay. Aha. Ayan. Ito na yan. Tignan niyo ang mga sagot nyo. Kaya nahirapan kayo eh. Dapat specific. Okay. Pag sinabi, si Cherry sabi niya, new house, car, more business. Okay. Dapat specific, hindi yung kahit na ano na lang bigay. Hindi. Dapat specific na gusto mo. Guys, ang pag-set ng goal, parang ano po yan eh. Let's say, tatanungin ka ngayon ng Diyos. Sino ang gusto mong jowa? Isasagot mo ba na ano, bahala na po kayo? Di ba? Ayun, mabahala na rin na maaano mo. You understand? Okay. Naalala ko yung misis ko yung nakita ko, sabi ko gusto ko to. Eto gusto ko. Yun. 'Di ba? Ganun mag-set, hindi yung basta ano na lang, basta may itsura, mga ganun. Basta sexy. Basta mahal ako, ay naku. Mahal ka, maano naman, mahirap naman. 'Di ba? Walang trabaho, tamad. Naku, problemado ka din. So as you can see, yeah, usually I can see na ano, na medyo hindi pa, you know, hindi pa properly mag-target ng goal. Okay? Dapat proper. Just like sa restaurant, pag umorder ka, okay? Pag umorder ka sa restaurant, tinanong ka, ano po ang order niyo, ma'am? Sasabihin mo, gusto ko ng food kasi gutom na ako. Pwede ba yon? Okay. Now you understand. Bakit napakahalaga na alam mo yung gusto mo. Pag hindi mo alam, no, wala. Same din ulito ng last year. Okay, kaya guys, kamusta naman ang 2025 mo? Kung hindi ka satisfied ng 2025, kasi nga hindi ka marunong ng tamang goal setting. Hindi mo alam paano control yung tamang state of mind. Diyos ko naman, gusto mo 2026, ganun pa rin? Okay? Gusto mo ganun pa rin? Sa mga nandito, gusto mo yung 2026 mo ganun pa rin? O gusto mo mag-improve even better? O ito, tignan mo. May nag-comment. Glass house, Korean style. Good. BYD. Bading yung driver. Joke lang po yun ah. Yan. Ito Tesla truck. Ang tindi. Di ba? Yun. Ayan. So, to end this, remember may tatlo tayong pinag-usapan tonight. Okay, number one, yung attention mo. You have to control, especially sa social media. Number two, itigil mo na yung hinahayaan mo sarili mo ma-dump ng drama. And number three, i-upgrade mo yung 2026 by upgrading your state of mind. And I would like to invite you sa the best self-development program sa balat ng mundo, Beyond Transformation course na mag-i-start na sa Friday. So gusto mo bang i-avail ang early bird promo? Meron ka hanggang bukas. Okay. Lalo na kung ikaw yung tipo ng tao, nasawa ka na talaga. Okay. Gusto mo na talaga ng serious na pagbabago this year. The only way mangyayari kung magbabago ang yung state of mind, ang yung brain, and of course, yung decisions mo magbabago din. And with that, thank you very much. I will see you again next time.